Kaya ganito mga kababayan, speaking, kita niyo mga kababayan, ito yung patunay na hindi kailangan ng grades. Kasi mga kababayan, yung kapitbahay ni Sarah sa Davao City, ha, nagsalita na, tinanong mga kababayan itong si tatay kung iboto ba daw niya si Sarah pagka-presidente. Alam niyo ang sagot ni tatay mga kababayan, matatawa kayo, pakinggan niyo 'to ha. Pakinggan ninyo mga kababayan. Saka nagtatrabaho ako. Hmm. Kilala ko si Mara Duterte, yung asawa ni Pulong. Kilala ko siya. Kilala niya si Sarah, asawa ni Pulong. Kilala daw ni tatay. Ito mga kababayan. Wait lang may ads. Saka nagtatrabaho ako. Hmm. Kilala ko si Mara Duterte, yung asawa ni Pulong. Kilala ko siya. Sara Duterte, asawa ni Pulong, kilala daw niya. So, yung mga news po na pumapatay daw ang mga pamilyang Duterte, totoo po ba yun, sir? Mahirap lang magsalita. Kasi pag nagkamali ka dyan sa kanila, hindi naman silang pumapatay, mga tauhan niya. Di ba? Pero tayo sabi nila lahat po ng mga taga Davao, solid Duterte. Ay hindi takot lang sila. Kasi yung bahay ni Duterte, may ilog yan sa isa namin. Sabi nung nagtanong, kasi yung sabi nila mga taga Davao daw solid Duterte. Sabi ni tatay ay hindi takot lang sila. Tapos ang sabi, marami daw pinapatay ang mga Duterte Hindi, mahirap magsalita pero hindi naman sila ang pumapatay, yung mga tauhan nila. May mga killer kasi. Na which is totoo naman, nandyan si Edgar Matubato at si Las Cañas. 'Di ba? Bahay ko rin kabila. Mm. Halos magkadikit kami yung bahay. Nakatakot lang yung mga tao. Yun. Di ba? Sabi nga ni ate, ni nanay dito, katabi ni tatay, kapag against ka sa kanila, papatayin ka nila. Kaya nga yung mga taga Davao, ang sabi, magaling, ganyan-ganyan, ayaw lang magsalita. Bakit? Takot. Di ba? Ano bang sabi ko sa inyo dati? Kapag yan si Digong makulong sa ICC, duraan yan ng mga taga Davao. Ayaw lang mapakitang nagdura, pero sa totoo lang, huwag niyong sabihin na buong taga Davao ay maka-Duterte. So, ano na lang si Nograles? Kung taga Davao ay lahat maka-Duterte, so si Nograles, ano yun? Basura lang na nilagay doon sa gilid? Tinubuan ng mansyon, tinubuan ng bahay? Sakali pong tatakbo si Sara Duterte na maging presidente, susuportahan niyo po. Kain ko na lang ng pansit. Pamasahin ko pamunta sa Butuhan. Diba? Nakita nyo? Sabi ni Ate Tay, kung sakali na tatakbo si Sara Duterte pagka-presidente sa 2028, iboto nyo ba? Patis, ikain ko na lang ng pansit. Yung ipamasahe ko papunta sa Butuhan, ibili ko na lang ng pansit. Kita ninyo? Ultimo kapitbahay ni Digong, ayaw iboto si Sara kasi instead na ipamasahe daw niya papunta sa Butuhan, ibili na lang niya pansit. Yan ang literal, mga kababayan, no, na patunay na talagang bumitaw na talaga. Biruin mo halos magkadikit lang ang bahay ni Digong at bahay ni tatay. Pero instead daw, nga iboto niya kay Sara, ipamasahe niya papunta sa Butuhan, ibili na lang daw niyang pansit. Ayan Po si Sara Duterte na maging presidente, susuportahan niyo po. Kain ko na lang ng pansit. Pamasahin ko pamunta sa Butuhan. Kain ko na lang ng pansit. May pakinabang pa ako. Narinig mo yun, Sara? Narinig mo yun? Instead na pamasahin niya papunta sa Butuhan para iboto ka, ibili na lang niyang pansit, may pakinabang pa, nabusog pa siya. Totoo naman, 'di ba? Kasi pag iboto mo yan, manalo yan, magnakaw lang na magnakaw yan. Meron pa nga dito, tinanong kung may naitulong ba ang mga Duterte sa Davao. Ito Ayan, mga kababayan. Mula po ito kay Gino Boundary. Ayan.
Credit to you, Jing No Boundaries. Good morning. Milyon lang sana. Hindi masyadong malaki. Milyon. Ayan na. Po ba kayo sa mga impeachment trials po nung nakaraan? Hanggang ngayon, nakikinig ako. Opo. Narinig daw. Sabi niya sa pumasok na 7 billion sa account niya tsaka nung asawa niya na hindi naman tugma sa kanyang salin. Napakalaki ng mga pera, bilyon. Milyon lang sana. Hindi masyadong malaki. Bilyon yun eh. Opo. Ano pong masasabi niyo dun, sir? Pag nanakaw yung Diba? Kung milyon lang sana ang pinag-usapan, hindi masyadong malaki. I-billion yun eh. Pag nanakaw yun. Di ba? Kita nyo? Si tatay na mismo nagsabi. nanakaw ng pera ng bayan. Oh. Sabi talaga silang pera. Isipin mo na lang, pupunta sila ng dahig. Sila magkakamag-anak. Sila mga gatos sila rin. Kahit mo ko ng pera, di sila nila ninakaw nila. Diba? Biruin ninyo, pupunta sila ng dahig, buong magkamag-anak. O, saan sila galing ng pera pang gastos? O, sila lang din gumastos. Saan nila galing yun? O, biruin nyo, magkano pang masahe pa dahig? 120,000 balikan. Diba? Kita nyo, mga kababayan? O, sabi ni Ma'am Ilina, Tay, be careful, kapitbahay mo, mamamatay tao. Wala na, nakulong na. Oo. Hindi na uubusan. Saka nagatabaw ako. Oh. Hindi daw nauubusan, 'di ba? Kita nyo, mga kababayan. Kanino ka maniniwala, sa mga DDS na OFW diyan sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, o dito kay tatay na kapitbahay mismo ni Digong? Nako, magtigil-tigil kayo mga DDS. Kapitbahay na mismo ni Digong yan, likod ilog lang ang pagitan. Sapa, hindi ata sapa yun, parang irrigation. Irrigation lang ang pagitan ng bahay nila. Tapos, ang mga DDS naniniwala doon sa first ng Facebook, TikTok, ng mga OFW yung tanga, ng mga DDS. Diyos ko. Ito na mismo, kapitbahay na mismo ni Sara yan, nagsalita, kapitbahay ni Digong, yung green na balay, nagbinta ni Hanilet. 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo, mga DDS. Natugma lahat ang sinabi ni tatay. Yan yun. 'Di ba, Ma'am Kanji Official? Kinala ko si para Duterte. Sarita. Oo, kaliyan mong ganun. Sinalaglag ka sa dagat, may kadulutas. 'Di ba? Sarita. Pakinggan nyo, ha, kung anong ginawa ni Digong kapag kumontra ka sa kanya. Pakinggan nyo kung paano niya patayin. Kilala ko si para Duterte, yung asawa ni Pulong. Kilala ko siya. Kaya alam ko ang buhay nila yan. So, yung mga news po na pumapatay daw ang mga pamilyang Duterte, totoo po ba yun, sir? Mahirap lang magsalita. Kasi pag nagkamali ka dyan sa kanila, hindi naman silang pumapatay, mga tauhan niya. Lalo na si Lastimosa. Lastimosa daw. Saan mo ganun? Sinalaglag ka sa dagat, may kadulutas. Grabe. Malupit po talaga pala ang mga Duterte. Hindi mo ba nabalitaan yung 3 inchik na gumagawa ng sabot? Inuli nila. Bayad nila 50 million. Bayad yung inchik. Pinag-blood sa dagat. 'Di ba? Yung mga inchik daw na nahuli doon sa hardware na gumagawa ng shabu. Hiniwa pala yung tiyan nun, tas hinulog sa dagat, pinatay, kahit nagbayad na ng 50 million para pakawalan. 'Di ba? Kasi nabisto yun eh. Nabisto yun. Kita nyo? Mismo taga Davao na, nagkwento. Alam nyo na, mga DDS. Nabalitaan nyo ba daw yun? Yung Chinese na nahuli doon sa hardware. Hardware ba yun? Or factory na paggawaan ng shabu. Diba? Nagbigay na ng 50 million para palayain. Pero anong ginawa? Pinatay pa rin.